So overall guys, yung 2026 mo, ano siya, pag ganun, pataas. Hindi siya roller coaster, no? More on pataas siya, magsisimula ka ng hindi masyadong maganda, pero at the end of the year talaga makikita mo na elevated na yung inyong pamumuhay guys. Okay? Hello guys, hello mga kapiksi, happy 2026, happy new year sa inyong lahat mga kapiksi. Ang pamagat ng ating kapalaran for tonight is ating 2026 yearly kapalaran guys, okay? So medyo mahaba-haba lang ito ng konti mga kapiksi dahil ito ay isang buong taon. So unahin muna natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo mga kapiksi. So, medyo maraming deck tayong gagamitin. Medyo maraming mensahe. Tsaga-tsaga lang, guys. So, una, dito sa mga angel messages, mga kapiksi, meditation brings answers, no? So, ito yung paalala sa inyo ng inyong mga gabay na tuwing kayo ay naguguluhan or kung kayo ay may mga bagabag sa buhay, mga kapiksi, pray and meditate, no? Kapag ka nagme-meditate tayo, nagsasubside yung momentum of thoughts natin. And kumakalma yung ating nervous system, kumakalma yung ating isipan, mas nakakapag-isip tayo ng maayos guys. Meron tayong Tagalog guided meditation dito sa ating channel guys, pampawala ng stress and anxiety. Ginawa ko yon if ever na hindi kayo marunong mag-meditate, pwede kayong makinig doon para matulungan kayo sa inyong mga meditation guys, okay? And wait, don't stop mga kapiksi, no? So, antayin nyo lang mga kapiksi, wag na wag kayong titigil, wag na wag kayong susuko dun sa mga bagay na gusto nyo, sa mga hinahangad nyo sa buhay mga kapiksi, and magantay lang kayo ngayong 2026 guys, kasi maaaring dinggin yung mga dasal nyo, maaaring mag-manifest yung mga desires nyo guys, as long as mag-focus kayo mga kapiksi. Kung hindi man natupad yung mga pangarap nyo ngayong 2025, at least ngayong 2026, magantay kayo, give it a chance, don't give up, don't stop hanggang sa maabot nyo yung mga dreams nyo, yung mga pangarap nyo, yung mga dinadasal nyo sa buhay mga kapiksi, okay? So yan yung mga angel messages para sa inyo. Ito naman guys ay mga love messages, okay? Love messages guys para ngayong 2026. So, kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message, no? Kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo mga kapiksi. So, halo-halo ito guys. So, you have to take note of these messages kasi magkakaiba naman kayo ng sitwasyon. So, meron tayong retreat mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito guys, kumbaga parang retreat and reconnect with your loved ones. Kumbaga, sukuan nyo muna guys yung mga problema nyo, okay? And you just focus with yourself and with your specific person. Minsan kasi masyadong maraming ganap sa paligid, masyadong maraming nakaka-apekto or nakaka-impluensya sa relasyon, no? Given naman talaga yon guys, kasi pagdating sa romantic relationship, it's not just about you and your person. There are a lot of factors to consider sa paligid nyo, but this time you are being advised na mag-focus muna kayo sa sarili nyo, sa inyong dalawa lang guys, without looking dun sa mga external influences, as long as syempre guys legit yung relasyon nyo. Kumbaga hindi kayo nangangabit, hindi kayo nang aagaw, kasi kapag ka ganun yung sitwasyon, iba na yon guys. Kayo na yung masama doon, no? So, kayo yung nakaka-apekto sa relasyon ng iba. So, as long as legit yung relationship nyo guys, no? Focus mo na kayo dun sa person mo at saka sa inyong mga kapiksi. And pay attention to the red flags. Minsan kasi yung red flag, as in talagang nakabandara na, kumbaga kitang-kita nyo na sa harap nyo, dinededma nyo pa, 'di ba? Hanggang sa lumala hanggang sa iyak na lang kayo mga kapiksi. So kapag alam niyo ng red flag guys, especially kung medyo simula pa lang, 'di ba?
bago pa lang yung relationship, or kahit yung iba sa panahon ngayon meron na silang mga situationship na tinatawag na hindi pa sila formal na magjowa, no? Situationship, pero nakikita mo na yung mga red flags. So pag sa mga ganong sitwasyon, guys, no, I should advise you na wag nyo nang i-tolerate yung mga red flags, yung mga person na may mga red flags, guys, kasi hindi mo naman deserve na magsettle sa mga ganong tao. You should treat yourself well and make sure na hindi mo binibigay sa sarili mo yung mga red flags na yun. Okay? So, wag mo nang i-tolerate, wag mo nang hayaan na yung person mo ay may, or na magsettle ka sa person na may red flag, guys, no? Hanggang maaga pa. Ngayon, kung in a relationship na kayo at may mga red flags kayong nakita, i-confront mo, no? Wag kang matakot. I-confront mo ng harap-harapan and mag-ano ka, tawag dito, mag-demand ka na, kasi deserve mo yun, no? Tigilan niya or layuan niya, 'di ba? Especially mga kabit-kabit ganyan. Kung ayaw, edi wag, 'di ba? Bitawan mo, syempre. Wag kang pumayag na may third party unless may pinaglalaban ka. But yeah, pay attention to the red flags, guys, kasi minsan harap-harapan na kayong niloloko, tinotolerate nyo pa, guys. And true love, no? So for some of you, maaring ito na yung true love nyo ngayong 2026. Sa mga single, guys, maaring makilala nyo yung mga true love, maaring dumating sa inyo. And kung kayo naman ay in a relationship na, yung person nyo, guys, maaring siya na rin yung true love nyo, mga kapiksi. Okay? So imayin-mayin nyo na yung true love na yan, guys, sa comment section. Alright? So, comment down below if may mga nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, sa Venturing tsaka si Tring, recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box. So, Capricorn, kayo ay represent ng King of Pens sa ating spread. Latag natin yung spread nyo, guys. 4 na beses tayo maglalatad ng spread, no? Isa para sa first quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter. Pero anytime sa loob ng next year, mga kapiksi, maaari nyo ma-experience itong mga sitwasyon na to or energies na to, mga kapiksi. So, yung first set of spread natin, mayroon dito another presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water sign, guys, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart, guys. So, dito na ito, guys, medyo may pagkanega ito kasi yung iba sa inyo makaka-experience kayo ng mga pagiging heartbroken, mga kapiksi. Ito yung mga problema, no? So, ito yung nagbabad siya na maaari kayong maka-experience ng mga problema, challenges, or pagsubok, stress, no? Kasama na rin yung stress pagpasok ng first quarter ng 2026, mga kapiksi. So, ito yung mga halo-halong problema, halo-halong sitwasyon na maaari nyo ma-experience na medyo magpapasakit ng ulo nyo, medyo magbibigay ng konting stress sa inyo, mga kapiksi. Pero ito ay isang hudyat din ng bagong simula for some of you kasi of course, definitely this new year, mga kapiksi. So, parang magre-reset yung buhay nyo, guys. So, although kumbaga papasok yung
taon mo na may mga problema or may mga pagsubok, pero nakikita din naman natin na parang looking forward din naman kayo sa mga bagong simula. Actually guys, parang ang nararamdaman ko dito is mas magfo-focus kayo more on kaperahan, parang planning about money, mga kapiksi, financial handling, lalo na guys kung ngayong 2025 medyo hindi maganda yung takbo ng kaperahan nyo, nagdanas kayo ng mga financial problems, pero nakikita natin na yun yung magiging simula ng 2026 nyo. Parang mas magiging matipid kayo, mas magiging cautious kayo sa paggastos ng pera, mga kapiksi, and parang gusto nyo magsimula ng brand new start when it comes to money handling, guys, okay? And yeah, so ito namang mga problema na to guys, this is normal na maka-experience ng stress, guys, maka-experience ng mga heartaches, no? Ano pa to guys, mga problema pa to na dala-dala nyo ng galing pa sa 2025, so pwedeng dala-dala nyo pa siya sa 2026, pero pwede nyo naman itong maiwasan or i-drop completely habang maaga pa, di ba? So meron ka pang mga 1.5 month ngayong 2025 para magbabay na talaga kayo dito sa mga problema na to, para wag nyo na siyang dalhin sa 2026, mga kapiksi, para pag nag-start kayo ng bagong simula, mas magaan, mas fresh. Maaari ding meron magbalik sa inyo guys ngayong 2026. So this can be relationship, mga kapiksi, no? Or pwedeng mga parang mga old acquaintance nyo, yung mga dati nyong kakilala, yung mga na lost in touch kayo, mga hindi nyo na kinakausap guys, mga forgotten, ganyan. So maaari sila ulit magparamdam and maaari ulit sila maging bahagi ng inyong buhay ngayong 2026. Yung iba guys, maaring magbuntes, maaring magkaanak or magkaroon ng addition to the family. Pwedeng magkaanak kayo or magkaroon kayo ng in-laws, either manugang or biyenan, depende, iba-iba kayo ng sitwasyon, but it's a new beginning para sa family din, guys, okay, or addition to the family, mga kapiksi. Alright, so yung mga magaganda, syempre guys, i-mind mo nyo na, like yung mga bagong simula and itong mga addition to the family, guys, okay. So what else, mga kapiksi? So eto guys, nakikita natin na medyo meron pa talagang mga problems. Pwedeng sa stage na to, this is second quarter, mga kapiksi, pwedeng sa stage na to guys, pwedeng dito mag-end yung mga problema nyo, no? Kumbaga, kung mag-start yung taon nyo na may problema kayo, at the beginning of second quarter, maaring mag-end yung mga problema nyo. Ibig sabihin, maaring matapos talaga yung mga problema nyo, mga kapiksi. For some of you, maaari kayo magkaroon ng parang ano to, battle. Yung iba sa inyo guys, maaaring meron kayo talagang mga pinaglalaban ng mga legal battles or legal matters, mga kapiksi, custody, lalo na kung meron kayong mga anak, nanghingi kayo ng sustento, no, sa inyong mga partners para sa mga anak nyo, pinaglalaban nyo, mga kapiksi, and maaaring maging pabor sa nyo yung mga sitwasyon guys. For some of you naman, maaaring parang ano to guys, lumalabas yung best mo, yung best version ng sarili mo, mga kapiksi, dahil sa mga problema na pinagdaanan nyo or pinagdaanan. So parang mapupwersa ka na mas maging magaling, mas maging palaban, mas maging wais sa mga desisyon mo hanggang sa tuluyan mong malampasan itong mga problema na to, and it will only benefit you, no? As in talagang mas magbe-benefit ka pa dun sa mga problema na dadanasin mo. So, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart din, or you may be dealing with a fire sign. Dito guys, nakikita natin. So, guys, no, as I go along with the reading, dahil sinusubukan natin maging spontaneous, minsan negative, minsan positive, halo-halo. So, you have to listen carefully. Kung gusto nyo, i-replay nyo na lang or ulitin nyo na lang yung panonood, okay? So, dito guys, nakikita, medyo mag-ingat din kayo, mga kapiksi, kasi for some of you, parang meron din mga mata na nakatingin sa inyo, guys, no? So, these people, parang meron silang mga ill intentions, no? Yung mga nagpapalipad hangin,
yung mga evil eye na tinatawag mga kapiksi. And itong mga tao na to, mga naiinggit sa mga tinatamasa nyo, especially kung nararamdaman mo na medyo umaangat yung buhay mo. Kasi for some of you guys, you are going up this year. Mga kapiksi, nararamdaman natin yung pag-angat ng buhay nyo, pag-success nyo. These are gradual success, no? So makaka-experience kayo ng mga events that will lead you to success, no? Mga sitwasyon na magdadala sa iyo ng tagumpay, magdadala sa iyo ng pag-angat ng buhay, especially sa kaperahan mo. So it's either trabaho, negosyo, pero aangat ang financial na aspeto ng buhay mo mga kapiksi. And meron niyang kapalit na mga, or sa bawat tagumpay na tinatamasa mo, may mga matang naiinggit, may mga matang nakatingin sa iyo, and they want to bring you down mga kapiksi. Or pwedeng they want to bring you down, or talagang naiinggit lang sila. And sometimes yung mga naiinggit na yon, nakagawa sila ng hindi maganda. So medyo mag-ingat kayo mga kapiksi, and ask for protection always, and stay low key mga kapiksi, no? Stay low key, okay, para maprotektahan yung sarili mo, and hindi rin kayo basta-basta saktan ng mga taong nainggit sa inyo, okay? So, i-mind nyo na yan guys, yung mga pag-angat, pag-unlad, pag-asenso, especially sa kaperahan, mga kapiksi, mga financial gains, mini success, or mga success, more success, more pag-angat, guys, ngayong second quarter, or ngayong 2026, mga kapiksi. So, what else guys? Habang pumapasok tayo sa third quarter ng 2026, mga kapiksi, mas lalong nagiging malakas or stable yung inyong pamumuhay. Actually, dito nakikita na natin na tapos na, or halos wala na kayong problema, and puro success at tagumpay yung nakikita natin dito. So, ito guys, parang full charge, full force na parang parang nagde-drive na kayo ng sports car. Ibig ko sabihin parang mabilis na. Yung iba sa inyo guys, literal, no, na maaaring may mga budget na kayo pambili ng sports cars, mga ini-imagine nyo or mga dinidream nyo talaga. Pero yung iba, figuratively, ibig sabihin nun, parang bumibilis na yung takbo ng buhay nyo kasi naka-sports car na kayo kumpara dati na naka-e-bike lang na mabagal yung takbo, diba? So, meaning to say, accelerated, no? Accelerated. Pag sinabing accelerated, mabilis, guys, no? Dito sa pagpasok ng third quarter, mas magiging mabilis yung pag-under ng inyong pag-asenso, pag-unlad, pag-angat sa buhay, mga kapiksi. So, dito mo na ma-experience yung mga positive changes talaga, guys. For some of you, maaaring may mga bagong opportunities na i-try kayo, especially when it comes to money, mga kapiksi. Ito yung magdadala sa inyo ng mga positibong changes and mga recovery, no? Especially kung nagdanas kayo ng mga failure ngayong 2025. So, dito na talaga kayo makaka-recover. Dito na talaga yung chance na magbabago yung takbo ng buhay nyo, mga kapiksi. And wala kayong pupuntahan kundi success, guys. So, dito, nararamdaman natin na there will be a lot of people na maaring maging katulong mo sa pagtaas mo, sa pag-unlad mo at sa pag-asenso. Kung may mga taong naiinggit sa inyo, guys, and gusto kayong pabagsakin, meron din naman mga tao na supportive sa inyo, supportive sa inyong mga career, supportive sa inyong mga negosyo, supportive sa inyong mga pangarap sa buhay, and sila yung mga katulong sa inyo para mas lalo pa kayong umangat at umasenso. Malayo yung mararating nyo, guys, especially ngayong third quarter ng 2026. Parang doon mo ma-experience yung pinaka-highlight, no? So, maganda yung transition nyo, guys, ng 2026 kasi parang mag-start kayo na hindi masyadong ma-okay, tapos magiging ma-okay ng second quarter, and then third quarter talaga magiging full force na magiging maganda yung daloy ng buhay nyo, mga kapiksi. Hindi lang sa kaperahan, guys, even sa love life, no? So, like I said, no, for some of you, maaaring makilala nyo
nyo, yung true love nyo, diba? Yung mga single dyan, mga kapiksi na nag-aantay or naghahanap ng mga specific person, so maaaring may makilala kayo na the one para sa inyo, may magko-confess or magtatapat ng kanilang nararamdaman sa inyo. And kung kayo naman ay in a relationship na mas maaari pang maging strong, mas lalo pang lumakas yung inyong pamumuhay, guys. Okay? I mean, yung inyong relationship. So, good job kayo dyan sa love life din, Capricorn. So, eto guys, i-mind nyo na yung mga positive changes, mga recovery, mga bagong opportunities, success, tagumpay, progress, guys. Malayo pa talaga yung mararating nyo ngayong 2026. And ito na yung last set of deck natin, guys. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, dito, nararamdaman natin na medyo wow. So, both negative and positive, mga kapiksi. So, meron ding another presence dito na Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you guys, no, parang this is both negative and positive. Meron kayong, eto may mga marireveal kayo na parang may mga masisiwalat sa inyo, mga sikreto, no, na mga sikreto na malalaman nyo, mga impormasyon na malalaman nyo na medyo magpapasakit ng ulo nyo, mga kapiksi, no. So, you will, parang may mga balita, may mga marites or chismis, or parang marireveal sa inyo yung mga intentions, totoong intentions ng mga tao na nakapaligid sa inyo, whether they are true people or fake people na nakapaligid sa inyo. So, you will be heartbroken, but you will be at peace at the same time, kasi nararamdaman natin na magka-cut kayo ng connection, magpuputol kayo ng connection sa ibang tao, and ikikip nyo, parang mababawasan yung mga tao sa paligid nyo, and you will just keep some of them na talagang true friends nyo lang, guys. Okay? And okay lang yon. It's quality versus quantity when it comes to people, no. Kailangan mas binavalue natin yung quality ng person kesa dun sa kung gaano sila karami, guys. Okay? And dito, guys, so ito yung chance na talagang you will experience abundance of money. So yung mga success na matatamasa mo sa 2026, mga kapiksi, by the end of the year, dun mo na marirealize kung gaano ka sumakses talaga when it comes to money, when it comes to your financial goals, when it comes to kabuhayan showcase, ganyan. So, doon man na mafe-feel, no, mayaman na pala ako, or umasenso na pala ako, naabot ko na pala yung mga financial goals ko. So, by the end of 2026, doon mo yan lahat marirealize, mga kapiksi. At saka, doon mo din mararamdaman yung healing, no, especially if you are trying to move on ngayong 2026 and kalimutan mo yung mga negative na nangyari sa'yo ngayong 2025 and for the past few years. So dito na ikaw talaga magkakaroon ng total healing, total na parang mararamdaman mo na peaceful ka talaga. Cutting connections, gaining some, losing some. So may mga mawawala sa inyo, guys. Meron din mga dadating sa inyo, and yung mga mawawala sa inyo, they will be replaced with true people talaga, guys. Kaya wag kayong matakot na magputol ng connection, kasi yung mga true people, they will stay with you no matter what, guys. Okay? And again, no, so this is abundance of money, wealth, and riches, and healing, and another chance na maging ma-okay talaga yung inyong buhay, mga kapiksi. Okay? So overall, guys, yung 2026 mo, ano siya, pag ganon, pataas. Hindi siya roller coaster, no. More on pataas siya, magsisimula ka ng hindi masyadong maganda, pero at the end of the year talaga makikita mo na elevated na yung inyong pamumuhay, guys. Okay? So lahat ng mga magaganda, guys, i-mind nyo na sa comment section and comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo, guys. Ito naman, sa bubunot lang tayo ng mga additional love messages and life messages para sa inyo, guys. So yung una is sa love life, mga kapiksi. So,
put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. So when it comes to love life, guys, sa next year, sa 2026, make sure na nakafocus ka sa sarili mo, okay? It's okay na, of course, it's if in a relationship ka na, syempre, it makes sense that you love your person, but you all make sure that you love yourself as well, mga kapiksi. Kasi kapag inaalagaan mo yung sarili mo, masaya ka para sa sarili mo, no? It makes you more attractive, mga kapiksi, at saka hindi mo na kailangan ng validation actually, no? Ng validation ng feelings or attention from another person, even if galing pa sa specific person mo, because you already love yourself. And that makes you more romantically attractive. Mas na-attract mo yung ano lang yan, guys, pag inalagaan mo yung sarili mo, para kang bulaklak na namumukadkad, diba? And yung bulaklak na namumukadkad, they naturally attract yung mga butterflies and bees papunta sa kanila. So isipin mo na lang na bulaklak ka, and yung mga guys or girls surrounding you, sila yung mga butterflies and bees na automatic na na-attract sa'yo, and you don't even need to chase or beg kasi ma-attract mo sila, papalapit talaga sa'yo. So make sure that you put yourself first no matter what, mga kapiksi. Okay? Alright. So yeah. And another message, Capricorn. Ito naman ay sa life message, guys. So basahin natin. Medyo maliit lang. Pasensya na kayo, guys. Malabo mata ko. Whenever you talk to us, it never goes unheard. We hear every single word. This is your confirmation that we are assisting you, guiding you, and ensuring your wishes finally come to fruition. Be patient. Everything will come together for you. So, kagaya din ito ng, sabi sa inyo, these are messages from your guides, guys, no? Wait, diba? Wait and, don't stop, guys. Kasi, wag kayong tumigil sa pagdadasal, wag kayong tumigil sa mga effort nyo sa buhay kasi palagi kayong pinapakinggan, no? Lahat ng mga dasal nyo, guys, nadidinig yan ng mga spirit guides, ng divine universe, and you're always being assisted and guided wherever, whenever needed, mga kapiksi. And lahat ng mga dinadasal nyo, guys, it will come to fruition. Ibig sabihin, makakita kayo ng mga resulta, ng mga progress sa buhay nyo, ng mga bagay na pinagdadasal nyo. So don't ever give up, don't lose hope, mga kapiksi. Just keep on praying and keep on working hard, and you will always be heard, guys. Okay? So, grabe, napakagandang message for you, Capricorn, no? So, comment down below if excited na ba kayo for 2026. Pwede nyo itong ulit-ulitin, guys. Yung playlist ilalagay lang natin sa homepage. Pwede nyo ulit-ulitin every month o kaya every quarter. Panoorin nyo para ma-refresh sa isip nyo yung mga maaaring yung ma-experience for 2026, guys. And always think positive, no? Para talagang ma-achieve nyo itong mga goals na to for 2026. Okay? Thank you so much, guys. Thank you for tuning in sa akin ngayon 2025. And for 2026, sama-sama ulit tayo, mga kapiksi. Thank you all so much. I love you. Happy New Year sa inyong lahat. Ito yung ating pick a card ng 2026. Pwede nyo rin panoorin. Ito naman yung success stories ng ating paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.